Dominant Protector. Credit to the author. 3,241-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa utos ng matanda na nakasuot ng dugo, ang Elder Netherworld at Elder ay malagim na pinabilis ang sirkulasyon ng kanilang mga pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan. Kasabay nito, ang tunay na chi sa kanilang katawan ay tumaas sa napakalakas na antas. Path. Niluwa ni Terence ang isa pang subo ng dugo. Pinisil ng pressure ang kanyang mga meridian, halos maparalisa ang mga ito. Gayunpaman, ang chi sa kanyang mga meridian ay nagpalawak at patuloy na lumawak sa kanila. Halos sumabog si Terence dahil sa pressure at nagdere ng dugo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga meridian sa katawan ni Terence ay nagsimulang manginig ng marahas, at ang buong katawan ni Terence ay sumabog din na parang baha na bumabagsak sa isang dam. Ang dalisay na chi sa kanyang katawan ay tila nalagpasan ang ilang harang at mabilis na napuno ang bawat sulok ng katawan ni Terence. Nakalusot siya. Huminga ng malalim si Terence at mabilis na pinalaganap ang sining ng Dragon Mastery upang patatagin ang chi sa kanyang katawan. Iyon ay dahil naramdaman niya na may mas malaking pressure na darating. Si Terence ay nakapasok na sa Sky Class Early Phase Peak, ngunit ang nakasuot ng dugo na Elder, Yellow Spring Elder, at nakakatakot na Elder ay sabay-sabay na umaatake, hindi ito biro. Hindi gustong mamatay ni Terence sa aftershock ng kanilang mga pag-atake pagkatapos niyang makalusot na magiging kasing trahedya. Gayunpaman, huli na para tumakas si Terence. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang segundo. Ang tatlong matanda ay gumawa ng kanilang hakbang, sabay-sabay na inilabas ang kanilang pinakahuling kakayahan, tinamaan ang dakilang Elder. Boom! Ipinikit ng dakilang matanda ang kanyang mga mata, tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Patay na siya, ngunit isa pa rin siyang Sky Class Late Phase Peak, hindi na punit ang kanyang katawan. Si Terence, sa kabilang banda, ay ang malas kagagaling lang niya, at kailangan niyang gamitin ang kanyang sining para labanan ang pressure. Sa isang iglap, ang paglaban ni Terence ay tumaas sa limitasyon. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang totoong chi para protektahan ang kanyang sarili mula sa resulta ng pressure na ito. Gayunpaman, pinalipad pa rin si Terence mula sa bintana sa pamamagitan ng puwersa, na nahulog mula sa itaas ng gusali hanggang sa ibaba ng gusali. Malakas siyang bumagsak sa sementadong sahig na may malakas na kalabog. Si Terence ay natulala dahil sa pagkahulog, lahat ng kanyang mga organo ay lumipat ng posisyon, at ang kanyang mga buto at meridian ay halos lahat ay bali. Kung ibang tao iyon, napakabilis nilang namatay. Ang pressure mula sa tatlong Sky Class Late Phase Peak Masters ay hindi isang bagay na biro tungkol sa, hindi banggitin na ang dalawa sa kanila ay ganap na Masters. Gayunpaman, malapit nang mamatay si Terence, ngunit isang ngiti ng pagkagulat at kagalakan ang lumitaw sa kanyang mukha. Terence. Talagang nahawakan niya ang hadlang sa Sky Class Mid-Phase. Paano naging posible iyon? Bagaman, hindi naniniwala si Terence na na-stabilize niya ang kanyang Sky Class Early Phase Peak sa isang iglap at nahawakan ang barrier sa Middle Phase, ngunit hindi maaaring magkamali ang pakiramdam na iyon ito ang hadlang. Lumalabas na ang potensyal ng isang practitioner ay walang limitasyon na humarap sa pressure mula sa tatlong nangungunang klaseng masters. Matagumpay na nalampasan ni Terence ang kanyang sarili at nakalusot. Hindi lang niya na-stabilize ang kanyang lakas sa isang iglap, ngunit naipon din niya ang kanyang chi sa isang iglap at nahawakan ang barrier ng Sky Class Mid-Phase. Bagamat kailangan pa niya ng ilang oras o pagkakataon para maabot ang mid-phase ng Sky Class, nahawakan na niya ang pader. Ito ay magiging anumang karagdagang. Siyempre, si Terence lang ang maglalakas loob na gumamit ng ganitong paraan ng paglampas sa kanyang sarili. Kahit sino pang practitioner ay namatay na. Ano ang punto ng paglampas sa kanyang sarili? Tanging si Terence lamang ang makakapagpagaling ng ganitong uri ng pinsala. Kahit na ang recover pill ay walang silbi. Matapos ang pananabik, mabilis na ipinalibot ni Terence ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery at sinimulang ayusin ang kanyang nasirang katawan, mga meridian, at mga buto. Hindi ito problema para kay Terence, at nagsimula siyang magnilay sa konkretong sahig.
Gayunpaman, si Terence na itinulak palabas ng bintana ng purong enerhiya ay natakot sa nakasuot ng dugo, dilaw na bukal, at malagim na mga ninuno. O Diyos ko, masyado silang nakatutok sa pagpatay sa Grand Elder ngayon lang at nakalimutan ang tungkol kay Terence. Ngayong patay na si Terence, malapit na silang mamatay. Makakalibot kaya si Donovan sa kanila? Maaari bang lampasan sila ni Malcolm? Kung sino man sa dalawang ito ang dumating, silang tatlo ang dapat magbuhat ng kahihinatnan. Bilisan mo at tingnan kung kumusta na si Master Terence. Ang malagim na patriarka ang unang nag-react. Wala siyang pakialam sa katawan ng Grand Elder at tumalon sa bintana, na sinundan ng Patriarch na nakasuot ng dugo at ng Netherworld Patriarch. Kinabahan din sila, nandito sila para pasayahin si Terence, ngunit ngayon hindi nila nakuha ang gusto nila, at patay na si Terence. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag ang matanda nang makita niya si Terence na nagmumuni-muni sa ibaba. Nararamdaman niya na si Terence ay nag-channel ng kanyang practitioner's arts, at ang kanyang lakas ay nasa Sky Class early phase peak. Mukhang maayos naman si Terence. Ang mga ninuno ng tagsibol na nakasuot ng dugo at dilaw na tagsibol ay nararamdaman ng malagim na matandang master, kaya nagpasya silang maging mga bantay ni Terence at pamwesto sa tabi niya, naghihintay na lumabas siya mula sa pagmumuni-muni. Si Terence ay naglilinang, ngunit naramdaman niya ang pagdating ng tatlo. Pinoprotektahan pa siya ng mga ito, na ikinagulat niya. Akala niya aalis na sila pagkatapos pumatay. Hindi niya inaasahan na ganoon pala sila katapat. Ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay gumaling ng napakabilis. Malubhang nasugatan si Terence, ngunit mabilis siyang nakabawi. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumayo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa tatlong matandang ninuno sa tabi niya, "Salamat sa pagprotekta sa akin, mga Patriarch." "Ah, Mr. Terence, okay ka lang?" Nakita ng nakakatakot na matandang ninuno si Terence na nakatayo sa kanyang harapan, puno ng lakas. Bigla siyang gamaan, ngunit puno ng paghanga ang kanyang puso. Hindi nakapagtataka na siya ang apo ni Donovan, ang disipulo ni Mr. Malcolm. Ang taong ito ay maaaring makalusot sa ilalim ng presyon at kahit na pagalingin ang kanyang sarili. Pero kung iisipin, paanong masama ang dalawang junior na ito na pinapahalagahan niya? Of course I'm fine. Kailangan ko pa ring magpasalamat sa tatlong dakilang ninuno sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makalusot. Alam ni Terence na masasabi nilang tatlo na ngayon lang siya nakalusot, mas gugustuhin niyang sabihin sa kanila ang totoo kaysa itago ito sa kanila. Siyempre, hindi alam ni Terence kung ano talaga ang iniisip ng tatlong ito. Kung hindi sinabi ni Terence sa kanila, hindi sila maglalakas loob na magtanong. 3,242. Haha, what kind of thanks is this? Wala man lang kaming tampo. Kinawian ng matanda ang kanyang kamay. Pero Mr. Terence, ang galing mo. Ito ang unang pagkakataon na nakita kitang nag-level up ng ganito. Masyado kang mabait. Nakita ni Terence na hindi na curious ang matanda at hindi niya maiwasang mataranta. Wala ba silang curiosity? Pero, nang maisip niyang assassin silang tatlo, gumaan agad ang pakiramdam niya. Ang mga mamamatay tao sa pangkalahatan ay hindi magtatanong tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa kanila. Kung kinuha nila ang pera ng isang tao upang matulungan silang maalis ang mga sakuna, bakit sila magtatanong ng napakaraming walang kwentang impormasyon? Napatay ng curiosity ang pusa. It's all thanks to Mr. Terence this time. Kung hindi mo ginamit ang hindi maiiwasang lambat para takpan ang matandang ito, hindi kami maglalakas loob na kumilos ng ganoon kadali. This time, it's really convenient for us. We didn't have to waste any effort and finish the mission. Aakyat tayo at titingnan ng sabay. Tanong ng malagim na ninuno. Good. Nagkataon lang na nandoon ako. Kailangan ko talagang magpasalamat sa inyong tatlo sa inyong tulong, kung hindi ay hindi ko talaga ito kakayanin. Hindi maaaring maging walang pakundangan si Terence. Tutal, nagtutulungan sila. Nadama ni Terence na ang mga tao mula sa Yellow Spring Sect ay napakatapat, ngunit hindi siya nang ahas na lumayo ng labis. Sa bagay, wala naman siyang utang sa kanya. Isa siyang negosyante, at napakahusay na magagawa niya ito.
Umakyat silang apat at nakita ang lumang bakuran, sina Zyrene, Sheena, Akira, at Ken sa pasukan. Nakita nila si Terence na nagmumuni-muni, ngunit hindi sila pumunta para abalahin siya. Nang lumitaw ang tatlong matandang ninuno ng Yellow Spring Sect, hindi na nila kailangan pang abalahin pa sila. Nakatayo lang sila sa malayo at tahimik na nakatingin kay Terence. Nakahinga ng maluwag ang Dean at ang iba pa nang makita nilang maayos si Terence. Ang mga mata ni Zyrene at Sheena ay kumislap sa pananabik at ginhawa, ngunit ang damdamin ni Akira ay napaka-komplikado. Sa katunayan, kung patay na si Terence, ito ay isang magandang bagay para kay Akira. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga problema ni Terence sa hinaharap, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga hadlang sa pagitan niya at ng lalaking magnanakaw. Ngunit ayaw ni Akira na may mangyari kay Terence. Hindi niya gusto si Terence, ngunit alam niya na ito ay isang mabuting tao. Namatay si Terence dahil sa Dean, at hinding-hindi magiging masaya si Akira sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naisip pa niya na baka mabalo siya nito. Dahil nangako siya sa kanya, kailangan niyang tuparin ang pangako niya. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili bilang isang mabuting babae, ngunit hindi siya isang taong bumalik sa kanyang mga salita. Nang makitang maayos si Terence, nakahinga ng maluwag si Akira. Malakas ang lalaking ito, ang swerte niya talaga. Terence, ayos ka lang. Nakita ni Zyrene si Terence na naglalakad at hindi naiwasang magtanong. Puno ng pag-aalala ang mga mata niya at hindi niya ito itinago. Si Zyrene ay kasama ni Terence araw-araw sa panahong ito, at maraming beses na siyang nailigtas ni Terence. Imposibleng sabihin na wala siyang magandang impresyon kay Terence. Ang puso ni Zyrene ay matagal nang kasama niya, at ngayong natagpuan na niya ang kanyang ina, si Zyrene ay walang masyadong inaalala. Siya ay naging isang bituin upang hanapin ang kanyang ina, at ngayong natagpuan niya ang kanyang ina, nagpasya siyang sumuko. Wala na siyang pakialam sa chismis, gusto niya si Terence, at gusto niya ito, walang itinatago. Gayunpaman, hindi alam ni Zyrene kung may pagkakataon pa ba siya. Siya ay isang malaking bituin, pagkatapos ng lahat, ngunit si Terence ay tila hindi siya nakikita bilang isang bituin. Sa puso ni Terence, malamang na isa lang siyang normal na mabuting kaibigan. Terence, salamat. Tumingin si Sheena kay Terence nang may kasalanan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam ni Terence na siya ay isang Earth class. Alam ba ni Terence ang mga bagay na ginawa niya sa Han? Alam ba niya? Hindi ba? Hindi alam ni Sheena, ngunit nakaramdam siya ng kakilakilabot. Gayunpaman, kadalasan, ang mga tao ay walang pagpipilian, hindi ba? Tumango si Terence, ngunit hindi nagtagal ang kanyang mga mata kay Sheena. Ayaw niyang may mapansin si Zyrene, at binalak niyang kausapin si Sheena kapag walang tao sa paligid. Humarap siya sa Dean at sinabing, "Principal, ayos na. Ipagpahinga mo na sila." Ang Grand Elder ng Dark Horse Gang ay inimbitahan ni Orland ng sinaunang pamilyang Fane. Sa tingin ko hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung bakit kanya hinahanap. Kung tungkol naman kay Orland, ay settle ko na ang score sa kanya. Gayunpaman, sana ay ilihim mo ang mga detalye ng nangyari kagabi. Hindi ito sinabi ni Terence ng malakas, ngunit alam ng lahat kung ano ang sinasabi niya ang kanyang tunay na lakas. Ang mga chismis tungkol sa pagpatay ni Terence sa Sky Class na late phase peak sa ilang segundo ay totoo, hindi ganoon kalakas si Terence. Kung hindi dahil sa mga tao mula sa Yellow Spring Sect, si Terence ay nasa dulo ng kanyang talino. Naiintindihan ko, wala tayong sasabihin, di ba, Zyrene sis? Mataimtim na tumango ang matandang principal. Oo, ako nga. Tumango si Zyrene. Then let's go upstairs and deal with the body. As for the other things, bukas na lang natin pag-usapan, okay? Sabi ni Terence sabay tango. Sige, sabi niya. Pagod na rin ang principal, kaya tumango siya at dinala si Zyrene at ang iba pa para magpahinga. Si Akira ay nakatayo sa gilid, walang sinasabi hanggang sa tumalikod si Terence para umalis. Biglang ibinuka ni Akira ang kanyang bibig, Terence. Tutuperin ko ang pangako ko sa iyo. Sa sandaling ito, gumawa ng desisyon si Akira, sasabihin niya sa lalaking magnanakaw na nakapagdesisyon na siya. Mabuting tao si Terence, at ayaw na ni Akira na magsinungaling sa kanya. Ano?
Napakurap si Terence. It's nothing. Akira ay medyo nasaraan ng loob. Hindi ba talaga narinig ni Terence ang kanyang sinabi? Si Terence, ang mga elder na nakasuot ng dugo, ang mga Netherworld Elder, at ang malagim na mga Grandmaster ay umakyat sa hagdan at pumunta sa sirang silid. Tahimik na nakahiga ang katawan ng Grand Elder sa silid. Ito ay isang bayani ng isang henerasyon, isang top-notch cultivator. Nakakalungkot talaga na dito siya namatay. Inescapable net. Sa kasamaang palad, ito ay isang beses na paggamit at hindi na magagamit muli. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga habang nakatingin sa lambat sa paligid ng Grand Elder. Gayunpaman, ang taong ito ay may magandang kayamanan sa kanyang mga kamay. Kumpara sa iyong hindi matatakasan na lambat, hindi ito masama. Itinuro ng malagim na matandang ninuno ang Supreme Elder ng Black Horse Gang. Ang mga banal na sandata ng mga nangungunang ekspertong ito ay kilala sa sinaunang panahon. Naturally, alam na alam ito ng nakakatakot na matandang ninuno ng sekta sa Netherworld na may dugo. Oh! Napakurap si Terence, naalala kung paano nawala ang kanyang energy bomb sa harap ng Grand Elder nang walang anumang babala. 3,243. Naisip ni Terence na kakaiba ito kahit na ang kanyang pag-atake ay hindi umubra sa lalaki, hindi ito basta-basta mawala, hindi ba? Hindi man niya magawang patayin, dapat at least magawa niyang pasuray-suray, di ba? Gayunpaman, pagkatapos na mailabas ang totoong bomba ng enerhiya, walang anumang tunog. Ang kanyang totoong bomba ng enerhiya ay nawala ng ganoon. Ngunit sinabi ng Grand Elder na mayroon siyang trump card, ngunit hindi niya sinabi kay Terence kung ano iyon. Ito kaya ang kayamanan na sinasabi ng matanda. Ang trump card ba niya? Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang nagtanong, nakakapangit na matandang ninuno, anong uri ng kayamanan ito? Ang bagay na ito ay tinatawag na totoong energy ring. Dahil doon, pinutol ng matandang lalaki ang isang hindi mapagpanggap na itim na singsing mula sa kamay ng Grand Elder at itinaas ito kay Terence. Ang bagay na ito ay maaaring sumipsip ng tunay na pag-atake ng chi ng kaaway at mag-imbak nito sa singsing na ito. Pagkatapos, kapag gusto mong bitawan ito, maaari mong gawing teknik ang tunay na chi sa loob at bitawan ito, at ang kapangyarihan ng pagsipsip ay magiging mas malakas kaysa dati. Gulat na tiningnan ni Terence ang singsing. Hindi nakakagulat na ang kanyang bomba ng enerhiya ay hinigop ng bagay na ito, at ang casual na pagturo ng daliri ng dakilang elder ay nagpabalik ng enerhiya sa kanya. Hindi nakakagulat na napakalakas nito. Kahit na siya ay umiiwas at pinuprotektahan ang kanyang katawan ng totoong enerhiya, maaari pa rin itong pasabugin ang kalahati ng kanyang braso. Mas makapangyarihan pa ito kaysa sa kapangyarihang pinakawalan niya noon. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay. Hindi lamang nito may iligtas ang buhay ng isang tao sa isang kritikal na sandali, ngunit maaari rin itong humiram ng lakas upang labanan ang lakas. Ito ay talagang isang magandang bagay na mahirap makuha. Siyempre, hindi naisip ni Terence na kunin ito para sa kanyang sarili kahit na sa tingin niya ay ito ay isang magandang item. Kung tutuusin, ang tatlong ito ay mga top-class na masters, at sila rin ang kanyang mga tagapagligtas. Maganda ang relasyon niya sa kanila, at hindi niya ito basta-basta maaalis sa kanila. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Terence ay ibinigay ng dugong ninuno ang singsing kay Terence pagkatapos itong kunin, maaari kang magkaroon nito. Ang ating dugong dilaw na sekta sa Tagsibol ay hindi gustong umutang sa iba ng napakaraming pabor. May utang na loob na ako sa iyo para sa bagay na ito sa Eastern Silver Star at makalangit na purong yin. Kasama ang isang ito, may utang akong 2 pabor sa kabuuan. Paano kung isauli ko muna sayo? Nagsusumamo itong tono, ngunit hindi nang ahas si Terence na tumanggi. Ito ay isang mahusay na bagay, at ang pagbibigay sa kanya ng isang piraso ng basura ay isang pabor na ibinalik niya hindi alintana ni Terence. Kung tutuusin, ano man ang mangyari, 2 beses na siyang tinulungan ng dilaw na sekta ng Tagsibol na duguan. Normal na sa kanya ang may utang na loob sa kanila kahit hindi nila sabihin sa kanya na may misyon sila, lalo pa ang katotohanang sasabihin nila sa kanya ang totoo. Kaya't nagulat at natuwa si Terence kasabay ng pagtanggap niya sa singsing, this thing. Hindi ba ito masyadong mahal?
Hindi sa pagiging magalang ni Terence, ngunit nagsasabi siya ng totoo. Hindi inisip ni Terence na ang pabor na inutang niya sa kanila ay katumbas ng isang makalangit na sandata. Bagamat tila ito ay isang pansuportang sandata lamang, ang halaga nito ay hindi maaaring maliitin. Nakita na niya kung gaano kahalaga ang isang makalangit na sandata noong nakipagkalakalan siya sa Snow Valley, kaya ayaw ni Terence na samantalahin ang sekta na may dugo. Dahil ito ay isang pabor, kung gayon hindi na kailangang pakialaman ang halaga ng bagay. Ang isang pabor ay walang halaga. Ikinumpas ng matanda na may dugo ang kanyang kamay at sinabing, napagpasyahan na kung gayon. Ito. Nag-isip sandali si Terence at gumawa ng desisyon. Inilabas niya ang Lightning Gale Boots mula sa Jade Space at inilagay ito sa harap ng nakasuot ng dugo na Elder, Blood-robed Patriarch. Hindi maganda para sa akin na kunin ang ganoong kalaking bentahe para sa wala. Ito ay isang pares ng Gale Lightning Chasing Boots. Naniniwala ako na pamilyar ka dito dahil kabilang ito sa sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo. Ibabalik ko ito sa orihinal nitong may-ari ngayon. Sa totoo lang, ang mga boots ng Gale na humahabol sa kidlat ay magandang bagay, ngunit inagaw niya ito mula sa sekta ng tagsibol na nabalot ng dugo. Bukod dito, hindi alam ni Terence kung paano ito gamitin, kaya walang saysay na itago ito. Hindi rin niya magawang tanungin ang mga tao sa sekta kung paano ito gagamitin. Ang bagay ay dapat na sa kanya, at si Terence ay walang lakas ng loob na tanungin siya kung paano ito gagamitin. Hindi ba't kapareho ito ng pagsampal sa mukha niya? Matapos mangagaw ng gamit ng iba, tinanong pa rin niya kung paano ito gagamitin. Sobra lang ito. Lalo na dahil medyo maganda ang relasyon ni Terence sa Blood-clad Yellow Spring Sect, mas hindi nararapat na magtanong. Ngayon na ang tamang panahon para ibalik ito sa sekta. Hindi mararamdaman ni Terence na malaki ang utang niya sa sekta. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Terence ay ang matandang ninuno na dilaw na tagsibol ay tumingin lamang sa kidlat na Gale Boots at sinabing, "Oh, ang bagay na ito, dahil ito ang iyong pagnakawan, ito ay iyo." Yin Senador, pumunta at gumawa ng kopya ng awit para kay Mr. Terence. Si Terence ay ganap na natulala. Ito. Ang mga tao mula sa Yellow Spring Sect ay masyadong mabait. O masyado nilang pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Hindi talaga nila gusto ang mga bagay na ibinigay niya sa kanila. Bakit parang hindi makatotohanan kay Terence? Hindi alam ng matanda kung ano ang sasabihin habang nakatingin sa nakatulala na mukha ni Terence. Ang dalawang matandang lalaki ay hindi gaanong alam tungkol sa mundo, hindi ba ito ay masyadong direkta? Halata na may kinikilingan siya kay Terence. Paanong hindi mag-overthink si Terence? Gayunpaman, siya ay isang tusong tao at mabilis na nakahanap ng paliwanag. Mr. Terence, hindi mo na kailangang mag-isip tungkol dito, ganito ang paraan ng sinaunang antas. Pumunta ka at pumatay ng isang tao, ngunit nabigo ka, at sa halip ay papatayin ka. Naturally, ang mga bagay sa iyo ay pag-aari nila, ito ang panuntunan ng sinaunang antas, at wala kaming dahilan upang hilingin ang mga ito pabalik. Ito ay hindi makatwiran. Sa katunayan, ang mga tuntunin ng matanda ay ang katotohanan, ngunit ang mga normal na sinaunang sekta lamang ang sumusunod sa kanila. Ang mas malakas na mga sinaunang sekta ay hindi, at sila ay maghihiganti pa rin. Ngunit hindi na kailangang ipaliwanag iyon kay Terence, kaya ipinaliwanag lang ito ng matanda kay Terence para iparamdam sa kanya na natural lang ito. I see. Tumango si Terence, kung gayon ay tatanggapin ko ang iyong imbitasyon. Kahit anong mangyari, kailangan ko pa ring magpasalamat sa lahat. Nagtutulungan tayo. Ikinaway ng malagim na ninuno ang kanyang kamay. Naisulat na niya ang incantation na gamitin ang kidlat habol na Gale Boots. Ang item ay hindi komplikado sa simula, at mayroon lamang ilang mga incantation. Kinuha ito ni Terence at tiningnan ito, napagtanto kung gaano kadali gamitin ang bota. Tumango siya at maingat na itinago ito, ngunit naisip niya ang tungkol sa enerhiyang ring at nataranta. Nga pala, mga dakilang ninuno, paano ko gagamitin ang aking tunay na energy ring? 3,244. Ang tunay na energy ring ay talagang napakadaling gamitin. Kailangan mo lang magpatak ng isang patak ng dugo dito para makilala ka nito bilang may-ari nito.
Sa ganitong paraan, ang tunay na energy ring ay maaaring i-activate ayon sa iyong mga iniisip at iniisip. Walang itinago ang malagim na ninuno at sinabi sa kanya ang lahat ng nalalaman niya. Siyempre, isang beses lang makikilala ng bagay na ito ang amo nito. Maliban kung mamatay ang orihinal na may-ari nito, hindi ito magagamit kahit na kinuha ng iba. So ganyan yan. Hindi gustong ipakita ni Terence ang kanyang kayamanan, ngunit paano kung may gusto ito? Kung tutuusin, hindi pa siya top-tier cultivator. Kahit na siya ay may isang mabangis na reputasyon, siya ay malinaw pa rin sa kanyang sariling lakas. Ngunit sa ganitong paraan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga taong hahabol sa kanya, kailangan nilang patayin siya kung gusto nilang kunin ang singsing, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagbabante ng mga tao sa kanya ng iba pang mga kondisyon. Oo, Mr. Terence, dadalhin muna namin ang katawan ng Grand Elder ng Dark Horse. Parehong lumang kondisyon, mangyaring ilihim ito. Ang misyon na ito ay isinagawa ng lihim, at ang taong kumuha sa amin ay miyembro din ng Black Horse Gang. Natural na ayaw niyang malantad ang bagay na ito, dahil wala itong maidudulot na kabutihan sa kanya. Siya, sabi ng matanda. Naiintindihan ko. Tumango si Terence. Ito talaga ang gusto niyang makita. Hindi siya nagduda sa sinabi ng matanda. Kung tutuusin, magiging isang malaking iskandalo kung lumabas ang balita na umupo ang matanda ng isang mamamatay tao para pumatay ng isang Grand Elder. Mas mabuting ilihim ito. Wala nang sinabi ang malagim na patriarka. Binuhat niya ang katawan ng Grand Elder at naglaho sa gabi kasama ang Patriarch na nakasuot ng dugo at Elder Netherworld. Umiling si Terence na may mapait na ngiti at bumalik sa kanyang silid upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Kakahawak lang niya sa barrier ng Sky-class mid-phase, at kailangan niyang magsikap kung gagawin niya, magkakaroon talaga siya ng kapangyarihan na patayin ang Sky-class late-phase peak sa ilang segundo. Sa kabilang palapag ng gusali ng dormitoryo, ang punong guro at si Zyrene ay magkakasama sa isang silid. Matapos dumaan sa gayong unos, tiyak na maraming mapag-uusapan ang mag-ina. Si Sheena naman, nag-iisa sa kwarto. Kahit na pinagaling na ni Terence ang karamihan sa kanyang mga sugat, mayroon pa ring ilang mababaw na pinsala na hindi pa naghihilom. Kaya, si Sheena ay nasa sobrang sakit pa rin, ngunit wala na siyang pakialam sa sakit. Ang kanyang puso ay napuno ng paghihirap. Hindi niya alam kung paano haharapin sina Terence at Zyrene sa hinaharap. Gusto niyang maging tapat kay Zyrene, ngunit wala siyang pagkakataon. Si Zyrene ay kasama ng punong guro sa buong oras, at hindi binigyan ng pagkakataon si Sheena na mapag-isa. Habang nag-aalangan si Sheena, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha ni Sheena ang kanyang telepono at sinipat ang caller ID. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, ngunit sinagot pa rin niya ang tawag. Boss. Ang lalaking tinutukoy ni Sheena bilang boss ay si Orland ng sinaunang bahay na si Fane. Lumalabas na si Sheena ay isang especially iyan na inilagay niya sa tabi ni Zyrene, o sa halip, si Sheena ay isang kasangkapan lamang para kay Orland upang kumita ng pera sa sekular na mundo. Sheena, paano nangyari? Patay na ba ang matandang babae? Talagang natanggap ni Orland ang text message ni Sheena kanina. Nagpa siya si Zyrene na manatili sa orphanage ngayong gabi, at gayon din si Terence. Dahil dito, medyo hindi mapalagay si Orland. Si Terence ay nananatili dito. Kung gayon paano gagawa ng hakbang ang Grand Elder ng Black Horse Gang? Gayunpaman, sinubukan sila ni Sheena na hikayatin, ngunit tumanggi silang makinig. Walang ibang pagpipilian si Orland. Ang pinakakinatatakutan ni Orland ay ang Supreme Elder ng Black Horse Gang na namamatay dito. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang Grand Elder ng Black Horse ay isang Sky-class late-phase peak full master. Maaaring patayin ni Terence ang isang Sky-class late-phase peak master sa ilang segundo, ngunit maaaring hindi niya matalo ang isang Sky-class full master. Pagkatapos ng lahat, ito ay dalawang magkaibang antas, at ang pagkakaiba ay medyo malaki. Hindi inisip ni Orland na may kakayahan si Terence na gawin ito. Dahil kung talagang may ganoong kakayahan si Terence, hindi ba niya papatayin ang daan patungo sa bahay ni Fane at magdudulot ng gulo sa sinaunang mundo? No, the killer is dead. Sabi ni Sheena pagkatapos huminga ng malalim.
Ano? Talagang nabigla si Orland. Ito talaga ang kinatatakutan niya. Hindi siya makapaniwala. Sheena, anong sabi mo? Ang dakilang elder ng Black Horse, isang Sky-class late-phase Peakful Master, ay namatay. Paano siya namatay? Paano pa siya namatay? Bumilis ang tibok ng puso ni Sheena, at isang determinadong tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang tono ay medyo walang magawa. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit lahat kami ni Zyrene, ang Dean, at ako ay nagtakbuhan, naiwan lamang si Terence at ang Grand Elder sa silid. Silang dalawa na lang ang natitira. Pinatay siya ni Terence. Ang mga talukap ni Orland ay kumaibot. Bagamat nahulaan na niya ang posibilidad na ito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot at pagkadismaya matapos itong kumpirmahin. Diyos ko! Kaya talagang patayin ni Terence ang Sky-class late-phase peak, isang peak practitioner na parang nuclear bomb. Hindi ba ito masyadong kahanga-hanga? Hindi ko alam. Siguro. Hindi ito sinabi ng malakas ni Sheena, ngunit malinaw na si Terence ang may kagagawan nito. Natural na ganoon din ang iniisip ni Orland. Tapos, yung tulalo mula sa Dark Horse Gang ay hindi nagpahayag ng aking pagkakakilanlan, di ba? Hindi alam ni Terence na ako ang nagpadala sa kanila, di ba? Matapos ang hindi paniniwala ni Orland, ito ay isang matinding takot. Kung mapatay pa ni Terence ang Sky-class late-phase peak, kung gayon ang pagpatay sa kanya, si Orland, ay isang piraso ng cake. Ano ang dapat niyang gawin? Pinagsisihan ni Orland ang kanyang desisyon, hindi niya dapat ginalaw ang mga tao ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang Dean ay ina ni Zyrene. Kung nakialam si Terence, hindi siya magkakaroon ng magandang panahon. Kung alam ni Terence ang tungkol dito, hinding-hindi niya siya pababayaan. Hindi ba't kamatayan lang ang hinihiling niya? Hindi ako sigurado, dahil wala rin ako doon. Pareho kaming nasugatan ni Han, at pinagaling kami ni Terence bago kami lumabas. Sabi ni Sheena. Oh, hindi kanya pinaghihinalaan. Nakahinga ng maluwag si Orland at sinabing, mabuti naman. Paano ito? Tanungin mo ako ngayong gabi kay Terence, subukan ang kanyang mga salita at tingnan kung alam niya na ako ang may pagkana nito. Kung gagawin niya, sabihin sa akin. Para makapaghanda ako ng mga countermeasure, naririnig mo ba ako? 3,245. Nagpapanik si Orland. Kung talagang nalaman ni Terence na siya ang may pagkana, at paulit-ulit niyang pinukaw si Terence, tiyak na makakaganti si Terence sa kanya, kaya handa si Orland na tumakbo. Ako. Paano ako magtatanong? Hindi na talaga gustong magtrabaho ni Sheena para kay Orland. Naawa na siya kay Zyrene, kaya natural na ayaw niyang makinig kay Orland. Noong una, inakala niya na si Orland ay isang napakalakas na tao, at na siya ay nakatadhana na hindi kailanman makakalaban sa kanya, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang naguguluhan na tono, nang wala ang kanyang karaniwang dignidad, siya ay isang tigre na papel lamang, wala sa harap ni Terence. Isa kang celebrity, don't tell me wala kang anumang tricks up your sleeve. Napakaraming magagandang babae ang nakapaligid sa kanya ni Terence, at sinusubukan niyang protektahan si Zyrene. Alam mo kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Lalaki rin ako, at alam ko ang lahat ng ito. Pumunta ka sa kwarto niya ngayong gabi, at wala akong pakialam kung ano ang isagot mo sa akin, ngunit sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin niya, ngunit sabihin mo sa akin. Tungkol sa akin. Higit sa lahat, tingnan natin kung may plano siyang harapin ako. Sheena, binabalaan kita, utos ni Orland. Huwag kang swertehin. Kapag tapos ka na dito, ipapakita ko sa iyo ang larawan ng iyong kapatid. Kung hindi mo ito gagawin ng maayos, hindi mo na makikita ang iyong kapatid sa buhay na ito, naririnig mo ba ako? Okay. Walang magawang tumango si Sheena at bumaantong hininga. Ang kanyang kapatid ay naka-hostage sa mga kamay ni Orland, kaya ano ang maaari niyang gawin? Siya at ang kanyang kapatid ay parehong ulila na inampon ni Orland mula pa noong bata pa sila. Sa ngalan ng pagtulong sa kanyang kapatid na magtanim, ipinadala ni Orland ang kanyang kapatid sa isang lugar at ginawa siyang isang tanyag na tao upang kumita ng pera para sa kanya.
Nag-aalala si Sheena sa kaligtasan ng kanyang kapatid at walang pagpipilian kundi hayaan si Orland na gawin ang gusto niya. I'm telling you, don't play any tricks. Don't think that I'm afraid of Terence and you're back out. I'm telling you, pag natapos ako, hindi rin mabubuhay ng maayos ang kapatid mo. Nagbanta si Orland. Talagang natatakot siya na si Sheena ay tumakas at huminto. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Terence ay masyadong nakakatakot. Kahit sino ay matatakot na sumalungat kay Terence. Naiintindihan ko, boss. Nagmamadaling sabi ni Sheena. Buti naman at alam mo. Ngumuso ulit si Orland at ibinaba ang tawag. Tumingin si Sheena sa telepono at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Gayunpaman, nagawa na niya ang kanyang desisyon, at wala nang babalikan. Alam niyang hindi na siya makaka-atres sa pagkakataong ito. Hindi siya maaaring patuloy na magkamali. Hanggat makukuha niya ang tulong ni Terence, kung gayon ang pagpilit kay Orland na ibigay ang kanyang kapatid ay hindi imposibleng gawin. Siyempre, iyon ay kung pinatawad siya ni Terence. Patawarin mo siya sa lahat ng masamang bagay na ginawa niya kay Zyrene. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagpa siya si Sheena at naglakad patungo sa pinto. Tahimik siyang umakyat at naglakad papunta sa kwarto ni Terence. Si Sheena ay isang Earth Class Early Phase, at habang ang Dean ay isang Earth Class Late Phase Peak, kaka-level up lang niya. Magaling mag-disguise si Sheena kaya madali para sa kanya na lokohin ang Dean. Gayunpaman, imposibleng itago ito kay Terence. Nang may umakyat sa itaas, agad itong napansin ni Terence, ngunit hindi siya masyadong kinakabahan. Mula sa tunog ng mga yabag, dapat ay si Sheena. Pagkatapos ng mahabang oras sa kanya, nakilala na ni Terence ang kanyang boses. Tila ba ang maliit na batang babae na ito ay nagbabalak na magtapat sa kanya. Umiling si Terence. Hindi niya agad napatay si Sheena, ngunit iniligtas siya dahil tinamaan niya si Zyrene. Mula dito, masasabi ng isang tao na hindi masamang tao si Sheena. Marahil siya ay nagsisisi, o marahil ay mayroon siyang sariling mga paghihirap. Naglakad si Sheena sa pintuan ng silid ni Terence at huminga ng malalim. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at dahan-daang tinanggal ang kanyang pijama, na nagpapakita ng kanyang malusog at kulay trigo na balat. Bagamat medyo madilim ang kulay ng balat na ito, sikat pa rin ito sa ngayon. Nagmukha itong mas sexy at malusog, at palaging nasa landas na ito si Sheena. Dahil siya ay isang practitioner, ang kanyang figure ay napakaganda, at ito ay mas masikip at nababanat kaysa sa malambot na balat ni Zyrene. Ito ay isang katawan na maaaring magpabaliw sa mga lalaki. Bagamat hindi inisip ni Sheena na si Terence ay isang pervert, pagkatapos pag-isipan ito, ang tanging bagay na makukuha niya sa kapatawaran ni Terence ay ang katawan na ito. Buti na lang inosente siya. Kung hindi, bakit pupunta si Terence kay Orland at hihilingin siya? Bakit makikinig si Terence sa isang especially iya? Hindi nakalock ang kwarto ni Terence, kaya itinulak ni Sheena ang pinto at pumasok. Sa sandaling pumasok si Sheena, binuksan ni Terence ang kanyang mga mata at bumalik sa realidad mula sa kanyang pagsasanay. Gayunpaman, nang makita niyang hubot-hubad si Sheena, natigilan siya. Ang magagandang tanawin sa kanyang harapan ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya maitatanggi na si Sheena ang kauna-unahang babaeng nakilala niya na may ganoong kulay ng balat. Siya ay puno ng ligaw na kagandahan, ngunit si Terence ay isang malakas na kalooban na tao. Medyo pervert pa rin siya, pero kaya niyang kontrolin ang sarili niya at hindi niya hinayaang mawala siya. Sheena, ano ang ibig mong sabihin dito? Kumunat ang noo ni Terence at mahinang nagtanong. Terence. Gusto ko. Hindi nagbigay ng paliwanag si Sheena kay Terence. Sa halip, umakyat siya at niyakap si Terence, ang kanyang maisla na katawan ay nakadikit sa mga bisig ni Terence. May butas ang shirt ni Terence mula sa laban, at medyo may dugo ito, kaya hinubad niya ito habang nagsasanay, na iniwang hubad ang itaas na bahagi ng katawan niya. Hindi naman masyadong malamig bilang isang practitioner. Ngayong nakadikit na si Sheena sa kanya na hubot-hubad, at ginamit pa niya ang kanyang 2 puntos sa kanyang dibdib upang ihagod sa dibdib ni Terence, pinatuyo nito ang bibig ni Terence.
Gayunpaman, kalmado pa rin si Terence. Kahit na si Sheena ay isang kagandahan, at ang pagtulak sa kanya pababa ay tiyak na magbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay, si Terence ay walang anumang emosyonal na foundation sa kanya. Naroon si Trixie, ang Miss, at Yasi sa bahay, at hindi pa niya sila tinutulak. Itulak muna si Sheena. Hindi ganoon kamura si Terence. Kung si Miss, Yasi, Melissa, o Trixie, sana ay sumabay na siya. Kahit na si Jenny, Amara, o Jelay, ayos lang sa kanya. Pero si Sheena, walang anumang emosyonal na foundation para dito, at halatang especially iya ang superstar na si Sheena. Hindi man lang alam ni Terence kung para saan siya naririto, at kung talagang pinagtutulakan nila ang isa't isa, hindi niya maiintindihan. Nandito ba siya para saktan si Zyrene, o narito siya para patayin siya? Maging si Terence ay nasa mahirap na posisyon, kaya maaari rin niyang itulak si Sheena palayo. Sheena, nababaliw ka na ba? Kung meron man, isuot mo muna ang iyong damit. Kung hindi, lumabas ka. Mahinang sabi ni Terence habang tinutulak si Sheena palayo. 3,246. Nasengot si Sheena sa pabango ni Terence. Medyo naantig siya, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya gugustuhin ni Terence na hawakan siya. Nabigo siya. Sa totoo lang, nagkagusto si Zyrene kay Terence pagkatapos ng mahabang oras na kasama niya, at may magandang impresyon din si Sheena kay Terence. Kaya lang kung minsan ay tinatakpan ng pressure sa kanyang katawan ang kanyang nararamdaman para kay Terence, at kapag gusto ni Sheena na iwaksi ang pressure, lalabas ang kanyang nararamdaman para kay Terence, tulad noong natagpuan ni Zyrene ang kanyang ina. Walang sinabi si Sheena. Tahimik siyang tumalikod at naglakad papunta sa pinto. Yumuko siya, kinuha niya ang kanyang pijama mula sa lupa. Gayunpaman, nilunok ni Terence ang kanyang laway. Sa sandaling yumuko si Sheena, ang mahiwagang bahagi sa ilalim ng kanyang katawan ay nasa harap mismo ng mga mata ni Terence, na nagpakulo ng dugo ni Terence. Inisip ni Terence kung sinasadya ba ito ni Sheena. Oo, sinasadya ito ni Sheena. Medyo hindi siya kumbinsido. Dati, gusto niyang ibigay ang kanyang katawan kay Terence dahil wala siyang ibang pagpipilian, ngunit tinanggihan siya ni Terence. Dahil dito, labis na nasaktan si Sheena. Hindi ba siya maganda? Hindi ba sexy? Hindi maganda ang kanyang figure. Anong karapatan ni Terence na tanggihan siya? Kaya naman, nag-isip si Sheena ng mga paraan para akitin muli si Terence. Nang mabilis siyang lumingon at nakita ang pulang mukha ni Terence, ngumiti siya. Tila hindi ganoon kalmado si Terence noong siya ay buntis, mayroon lamang siyang mas mahusay na pagpipigil sa sarili. Siguradong may iniisip pa rin siya tungkol sa kanya. Sa isiping ito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Sheena. Bagamat nakasuot na si Sheena ng kanyang pijama, ito ay pantulog na damit lamang. Walang anuman sa ibaba o sa itaas nito, at isang sinturon lamang ang nakatali sa kanyang baywang. Kung uupo si Sheena, bahagyang makikita ang itaas na bahagi ng katawan niya. Si Sheena ay parang isang maliit na ligaw na pusa, nakangiti ng palihim habang nakaupo sa harap ni Terence. Mula sa anggulo ni Terence, nakikita niya ang kanyang dibdib mula sa kanyang kwelyo. Umubo nang walang magawa si Terence at determinado, na iniwas ang tingin kay Sheena. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako hinahanap? Make love. Sabi ni Sheena. Puff. Ubo, ubo, ubo. Nagsimulang umubo si Terence. Seryoso ako. Ngayon mo lang nakita. Totoo ito. Inosenteng kibot balikat ni Sheena, at agad na bumukas ang kwelyo niya para makita ang malaking puwang. Napabalik ang mga mata ni Terence sa salitang, make love. Hindi niya inaasahan na may makikita siyang hindi niya dapat makita, at hindi siya nakaimik. Okay. Actually, nandito ako para magtapat sayo. Alam ni Sheena kung kailan titigil. Kung ipagpapatuloy niya ang pang-aasar kay Terence, maaaring mapansin niyang kawili-wili ito sa simula, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, maaari niya itong sipain palabas. Magiging trahedya iyon. Earth class early phase. Actually, alam ko na.
Inalis ni Terence ang kanyang awkward na ngiti nang magsimula na sila sa negosyo. Paano mo nalaman? Kailan mo nalaman? O alam mo na ba? My identity. Nagtatakang tanong ni Sheena. Alam ko na noong una kitang makita. Naghinala na ako sa iyo noong si Zyrene ay nasa panganib sa atin, ngunit hindi ako sigurado, sabi ni Terence. Naghinala ka na sa akin noon. Natigilan si Sheena. Hindi niya akalain na ma-expose siya ng ganoon kaga, kaya hindi niya maiwasang masiraan ng loob. Terence, star ako kasi, at ang pag-arte ang specialty ko. Pinaghihinalaan mo na ako sa unang pagkikita natin. Ganun na ba ako kasama? Wala itong kinalaman sa performance mo. Kinaway-kaway ni Terence ang kanyang kamay, mayroon akong kakayahan na nagbibigay daan sa akin na makita ang antas ng lakas ng isang tao. Basta't ito ay isang spiritual practitioner, hindi ko na kailangan pang kumanta para malaman ang antas ng kanyang lakas. Siyempre, maaari mo ring bayaran ang iyong master behind the scenes, Orland, para sa kakayahang ito. Ikaw. Alam mo lahat. Nanlaki ang mga mata ni Sheena, hindi inaasahan na mahulaan ni Terence na siya ang babae ni Orland. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting awkward. Don't worry. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Hindi ko sinabi kay Orland na ang nakasuot ng dugong Yellow Spring sect ay tumulong sa pagpatay sa Grand Elder ng Black Horse Gang. Nasabi ko na lang na umalis na kami ni Sis Zyrene, na iwan ka sa kwarto. Namatay ang Grand Elder ng Black Horse Gang pagkatapos noon. Haha. Ngumiti si Terence, hindi ito ikinakaila. Dahil nagpa siya si Sheena na maging tapat, natural na hindi na siya papanig kay Orland, kaya ito ay makatwiran. Kung gayon bakit hindi mo sabihin na naghihinala ka sa akin dahil masasabi mo na ako ay isang magsasaka? Si Sheena ay hindi nagpatuloy sa nakaraang paksa. Walang sinabi si Terence, ibig sabihin ay ayaw niyang ituloy ang bagay na iyon. Nangangahulugan din ito na may pag-asa siyang makuha ang pangunawa ni Terence. I can tell. Kaya lang hindi ako sigurado. Umiling si Terence at nagpaliwanag, sa iyong lakas, ang pagpatay kay Sanford at pagkatapos ay si Zyrene ay isang napakadaling bagay. Hindi mo na kailangang umasa sa mga tagalabas. Kaya, kahit na pinaghihinalaan ko na naakit mo kami sa isang madilim na eskinita noong araw na iyon, napakaraming bagay na hindi maipaliwanag, kaya hindi ako sigurado. Kaya ganyan. Natigilan, umiling si Sheena na may mapait na ngiti. Sa totoo lang, si Orland ang nagsabi sa akin na gawin ito sa aking sarili, ngunit kami ni Zyrene ay kapwa-disipulo, at kahit na nilapitan ko siya na may lihim na motibo. Sa paglipas ng panahon, ang aming relasyon ay lumalim at lumalim. Nang masigurado ko na ang anak na iyon ay si Zyrene. Parang hindi ka taong pusong bato. Ibig sabihin, maliligtas ka pa. Tumango si Terence. Ito rin ang dahilan kung bakit niya pinananatiling buhay si Sheena at hindi siya pinatay. Si Sheena ay isang tapat na tao, paano mo ito ipapaliwanag kay Orland? Sabi ko, I'm a celebrity, a public figure. Kung tutuusin, naghahanap buhay lang ako sa secular na mundo. Kung ako mismo ang pumatay ng tao, ayos lang kung hindi ako mahuli. Pero kung may maiiwan akong bakas at mahuli, makakatakas lang ako. Sinabi ni Sheena, hindi ako maaaring maging katulad ng ibang mga practitioner, na tumatakbo pabalik sa aking pamilya at sekta. Ang aking katayuan ay naroroon, at kailangan ako ni Orland upang kumita ng pera para sa kanya sa mortal na mundo. Kaya, hindi siya nagdalawang isip at pumayag sa aking mungkahi. Nagpadala siya ng ibang tao upang patayin si Zyrene, at nagtrabaho ako sa kanya mula sa loob. Medyo matalino ka. Hindi akalain ni Terence na magiging matalino si Sheena para makaisip ng ganyang dahilan. Bakit ka nagtatrabaho sa Orland? Kami ng nakababatang kapatid ko. Inampun ni Orland mula noong bata pa kami. Dahan daw ang sabi ni Sheena pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. 3,247. Oh. Kumurap si Terence, hindi inaasahan na magkakaroon ng kapatid si Sheena. Pagkatapos, tinuruan niya kami kung paano mag-cultivate.
Noong 10 taong gulang ako, kinuha ni Orland ang kapatid ko at pinaghiwalay siya. Napilitan akong dumaan sa kursong pagsasanay ng isang celebrity, at hindi na muling nagpakita ang kapatid ko sa harap ko. Hindi napigilan ni Sheena na mapabuntong hininga sa puntong ito. Ginamit ni Orland ang iyong kapatid bilang banta para pilitin kang magtrabaho para sa kanya. Naunawaan kaagad ni Terence si Sheena ay dapat may sariling dahilan. Kinailangan niyang makipagpunyagi sa pagitan ng kanyang kapatid, at hindi niya kayang isuko ang alinman sa kanila. Mukhang maswerte siya na hindi niya ito napatay. Ito pala ay nagkaroon siya ng hindi kilalang sakit. Oo, ako nga. Tumanggo si Sheena. Paminsan-minsan, pinapadalhan ako ni Orland ng larawan ng buhay ng kapatid ko. Sasabihin niya sa akin na maayos na ang kanyang pamumuhay at naglilinang pa rin siya. Gayunpaman, habang ginagawa niya iyon, mas lalo akong hindi mapalagay. Kung pinagtaksilan ko siya, siguradong may gagawing masama si Orland sa kapatid ko. Kung ganoon, bakit pinili mong maging tapat sa akin? Tanong ni Terence. Dahil hindi ko kayang silentin ako ni Zyrensis mula sa hangin at ulan dahil lang sa pagkakamali ko. Ayoko nang itago pa. Masyadong masakit para sa akin. Umiling si Sheena, saka kinusot ang malaki at masiglang mga mata. At takot sa iyo si Orland. Natatakot ka sa akin. Alam mo ang totoo. Mapait na ngumiti si Terence. Gaya ng inaasahan, may itatanong si Sheena sa kanya, kung hindi siya nanliligaw sa kanya. Tila handa si Sheena na ibigay ang lahat para sa kanyang kapatid. Ngunit hindi alam ni Orland. Sinabi ni Sheena na walang katotohanan. Tutulungan kitang magtanong kung ano ang nangyayari. Bumantong hininga si Terence. Medyo magulo ang sitwasyon mo. Baka hindi siya payagan ni Orland ng ganoon kadali. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang natigilan si Sheena. Si Orland ay isang makasalanan at masamang tao. Hindi mo siya kilala. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay at nagpaliwanag, at isa siyang taong gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Kung kaya niyang patayin ang sarili niyang anak para i-frame si Shalom, maiisip mo kung anong klaseng tao siya. Ang kinakatakutan ko ay kapag hindi ako nagtanong, magkakaroon si Orland ng hostage sa kanyang mga kamay, at hindi siya matatakot na gawin ko ang anumang bagay sa kanya. Nagulat si Sheena. Ang pagsusuri ni Terence ay napakamakatwiran, at mayroon siyang napakatumpak na pagkaunawa sa personalidad at katangian ni Orland. Sa madaling salita, kung tatanungin ito ni Terence, nangangahulugan ito na naabot nila ni Terence ang ilang uri ng lihim na pagkakaunawaan, at magagamit ni Orland ang kanyang kapatid para banta si Terence nang walang anumang pagpigil, upang hindi maglakas loob si Terence na hawakan siya. Kaya nga si Shalom lang ang maari kong tanungin tungkol dito at tingnan kung alam niya. Kung tatanungin ko si Orland, natatakot ako na hindi lang niya ibabalik ang kapatid mo, kundi gagamitin din niya ito para pagbabantaan ka at gumawa ng higit pang mga kabalbalan. Sabi ni Terence. I'm sorry, masyado akong walang muwang. Gulong-gulo ang isip ni Sheena. Inisip lang niya na si Orland ay natatakot kay Terence, ngunit hindi niya naisip na kung si Orland ay may hostage sa kanyang mga kamay, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng isang negel iligtas buhay na anting-anting. Ganun ba siya kadaling bumitaw? Obviously, hindi niya gagawin. Itatanong ko muna kay Shalom. Sabi ni Terence. Nagmamadaling tumanggo si Sheena. Dinial ni Terence ang numero ni Shalom. Boss. Tulog na si Shalom nang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niyang numero iyon ni Terence at agad itong kinuha, anong problema? Shang-Chi, ang unang bagay ay masasabi mo sa iyong ama na natagpuan na ang inanihan, ngunit huwag mong ipaalam sa iba. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sabi ni Terence. Nahanap mo na. Nagulat si Shalom, hindi niya akalain na ang ina ni Zyrene, na dati ring kasintahan ng kanyang ama, ay matatagpuan. Mabuting balita ito, at malulutas din ito ang isa sa mga alalahanin ng kanyang ama. Kung tungkol sa pagsasabi sa iba, hindi tanga si Shalom, huwag kang mag-alala, boss. Wala akong sasabihin. Kapag nalaman ito ng nanay ko, baka magdulot siya ng eksena.
Buti naman alam mo. Tumango si Terence. Sa katunayan, alam na ito ni Orland. Ang gustong itago ni Terence ay si Julie. Ayaw niyang masangkot muli ang mga tao sa pamilya Dorian. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Terence ay hindi ang kanyang tunay na lakas. Kung napakaraming tao ang dumating, malalantad ito ng maaga o huli. Siyempre, hindi na kailangang sabihin ito kay Shalom. Ipinagpatuloy niya, siya ang din ng Starfield Orphanage, pero buti na lang alam ng tatay mo. Huwag gumawa ng anumang bagay sa ngayon, kung hindi, ito ay malantad. Naiintindihan ko. Tumango si Shalom. May isa pa. Ngayon lang, hiniling ni Orland sa isang Grand Elder ng Black Horse Gang na patayin ang matandang din ng orphanage. Sabi ni Terence. Ang pangatlong tito ko. Nakahanap na naman ba siya ng taga Black Horse Gang? Ang dakilang elder ng Black Horse. Hindi ba late phase peak ang Sky Class na iyon? Anong problema? Nagulat si Shalom at mabilis na nagtanong. Patay na siya, okay lang ang Dean, huwag kang mag-alala, sabi ni Terence. Mabuti naman. Ang galing ng amo. Nagulat si Shalom kung paano namatay ang isang Sky Class late phase peak master, ngunit ang mga sinaunang chismis na maaaring patayin ni Terence ang Sky Class late phase peak master sa ilang segundo ay totoo. One last thing, kilala mo ba si Sheena? Tanong ni Terence. Sheena. Siyempre kilala ko siya, siya ang junior ng kapatid ko. Simula nang malaman ni Shalom na kapatid niya si Zyrene, sinusubaybayan na niya ang mga balita tungkol dito. Natural, narinig din niya ang tungkol kay Sheena. Hindi, ang tinutukoy ko ay ang iba pang pagkakakilanlan ni Sheena. Sabi ni Terence. Ano pang pagkakakilanlan mayroon si Sheena? Natigilan si Shalom, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Terence. Isa siya sa mga sangla ni Orland. Masasabi ni Terence na hindi alam ni Shalom ang sitwasyon ni Sheena, kaya ipinaliwanag niya, bagamat tinalikuran ni Sheena ang madilim na bahagi at sumama sa liwanag, ang kanyang kapatid ay nasa kamay ni Orland. Maaari mo bang tulungan akong malaman? Kapatid niya. Oo nga, ano ang pangalan ng kanyang kapatid? Kung siya ay nasa aming sinaunang Fane Clan, kung gayon may pag-asa, ngunit kung siya ay hindi, kung gayon natatakot ako na wala akong magagawa. Sabi ni Shalom. Oo, anong pangalan ng kapatid mo? Lumingon si Terence kay Sheena at nagtanong. Yiren Cheng. Mas bata siya sa akin ng 2 taon, malamang 16 ngayong taon. Balita ko kakabreak niya lang sa Sky Class Early Phase. Ang kanyang pangalan ay Yiren, 16 na taong gulang, Sky Class Early Phase. Sabi ni Terence. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Shalom habang hindi makapaniwala, kung gayon, hindi na kailangang magtanong, tiyak na wala ito sa nayon ng sinaunang pamilyang Fane. 3,248. Bakit? Napakurap si Terence. Ako lang ang Sky Class sa sinaunang bahay na nakababatang henerasyon ni Fane, 16 na taong gulang. Mas bata sa akin, paanong hindi ko malalaman? Paliwanag ni Shalom na may mapait na ngiti. I see. Okay, tulungan mo akong bantayan siya. Kumunat ang noo ni Terence. Parang tinago ni Orland si Yiren. Ngunit medyo naguluhan si Terence, paano na-control ni Orland si Yiren? Sa lohikal na pagsasalita, sa lakas ni Yiren, siya ay talagang kahanga-hanga. Maaari siyang ganap na maubusan at hindi nasa ilalim ng kontrol ni Orland. No problem, babantayan talaga kita boss. Sabi ni Shalom. Kung ako ay dumiretso sa sinaunang pamilyang Fane at papatayin si Orland, may kumpiyansa ka bang mahanap ang Yiren na iyon? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Huwag. Mabilis na sabi ni Shalom. Ayaw mo. Bakit? Napakurap si Terence. Boss, walang kompetisyon sa loob ng pamilya Fane. Ito ay isang bagay na sinangayunan ng aking lolo. Ngayong alam na ng lahat na ikaw ang amo ko, kung pupunta ka sa pamilya Fane at papatayin ang aking pangatlong tiyuhin, magiging napakahirap para sa akin. Kung makikipagsabuatan ako sa isang tagalabas upang pumatay ng isang miyembro ng pamilya, ako ay sisipain sa labas ng isang maliit na ngiti ng pamilyang Fane na sinaunang Fengon. Kailangan lang ni Orland na maghanap ng makakapatay kay Zyrene. Tanong ni Terence.
Ginawa iyon ng palihim, at sa totoo lang, hindi kailanman kinilala ng sinaunang pamilyang Fane ang pagkakakilanlan ng aking kapatid na babae. Walang sasabihin ng lolo ko kung mamatay siya, ngunit boss, direkta kang pupunta sa pamilya. Iba iyon. Si Shalom ay isang mabait na tao, at hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Then we'll talk about it mamaya. Sabi ni Terence, umiling-iling. Sa katunayan, kahit na hinanap ni Terence si Orland sa kanyang kalupitan, maaaring hindi niya masabi sa kanya kung saan nagtatago si Hiran. Casual lang itong sinasabi ni Terence. Wala siyang ganap na tiwala na kaya niyang tumayo ng may pagmamalaki sa sinaunang antas. Kung aatakihin niya ang sinaunang pamilyang Fane, magdudulot ito ng takot sa sinaunang pamilyang Silangan at ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Kung magsanib puwersa ang tatlong pamilya, matatapos na siya. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumingin si Terence sa bigong si Sheena at inaliw siya, Sheena, huwag kang mabalisa. Kailangan mong gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Ang iyong kapatid ay hindi dapat nasa anumang panganib sa mga kamay ni Orland. Magpanggap ka na lang na mabait sa kanya sa ngayon. Ano man ang ipagawa niya sa iyo, pag-usapan ito sa akin. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Sige, sabi niya. Naisip ito ni Sheena at pumayag. Napakaraming taon na ang lumipas, hindi pa huli na maghintay ng kaunti pa. Tama si Terence, hanggat nagtatrabaho pa siya para sa Orland, walang dahilan si Orland para mahawakan si Shalom. Hindi pa huli ang lahat para kumilos si Terence pagkatapos malaman ni Shalom kung nasaan siya. Ngayon lang, tumawag si Orland at hiniling sa akin na. Akitin ka at subukan ang iyong saloobin, sabi niya. Tingnan kung mayroon kang anumang intensyon na lumipat sa Orland. Oh! Huminto si Terence, hindi niya akalain na si Orland ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa hitsura nito, kinuha ni Sheena ang kalahati ng payo ni Orland. Then tell him that you weren't too successful. I was injured today and I just broke through, so I didn't do that with you. But you have already gained my favor, so wala na akong gagawin sa kanya sa ngayon. I've asked Shalom for his opinion, so tell him what he said. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Sheena, namumula. Sige, umuwi ka na. Tawagan mo si Orland at magpahinga ka ng maaga. Huwag ka masyadong mag-isip. Naaliw si Terence. Tumango si Sheena at tumayo, ngunit hindi siya umalis. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, bigla siyang yumuko at tinutusok si Terence sa noo na parang manok na tumutusok sa kanin. Ang tanawin ng kanyang dibdib ay muling pumasok sa mga mata ni Terence. Sa totoo lang, sa lakas ni Terence, naiwasan niya ito, ngunit walang masamang intensyon si Sheena, at si Terence. Medyo nag-alinlangan pa siya, kaya tinanggap niya ito. Masaya si Sheena na hindi lumayo si Terence sa kanya, ngunit hindi na siya nang ahas na humakbang pa, natatakot na si Terence ay paalisan siya. Kaya, tumakbo muna siya palabas ng kwarto ni Terence. Umiling si Terence habang pinapanood si Sheena na umalis. Hindi siya scheming girl. Pagkabalik ni Sheena sa kanyang silid, dinial niya ang numero ni Orland. Napakabilis. Hawak ni Orland ang kanyang telepono sa buong oras, naghihintay ng balita ni Sheena. Kung hindi, hindi talaga siya makakatulog. Kung talagang gusto siya ni Terence, kailangan niyang mag-isip ng paraan para makatakas. Oo. Hinubad ko lahat ng damit ko. Interesado si Terence sa katawan ko, pero nasugatan siya ngayon at nakalusot lang. Kailangan niyang patatagin ang lakas niya, kaya niyakap niya lang ako at kinausap. Hindi sinubukan ni Sheena at Orland na pagtakpan ang kanilang mga ulat at nagsalita sa tono ng pagsasalaysay. Oh! Si Terence ay nasugatan, at siya ay nabasag. Si Orland ay natigilan at medyo nagulat. Oo, nasugatan si Terence mula sa pakikipaglaban sa Grand Elder ng Dark Horse, ngunit nakapasok siya sa Sky Class Early Phase Peak. Sabi ni Sheena. Manhid sa tabi. Maaaring alisin ng Sky Class Early Phase ang Sky Class Late Phase Peak, at ngayong nag-level up na siya, hindi ba ibig sabihin nito ay maaari niyang agad na patayin ang Sky Class Late Phase Peak? Nagmura si Orland, nanlumo. Ewan ko dyan.
Una sa lahat, katawan ko lang ang interesado ni Terence, hindi niya talaga ako gusto. Kahit gawin niya, hindi niya sasabihin sa akin ang totoong lakas niya. Sabi ni Sheena. Makatwiran ang sinabi niya, at lalo pang naghinala si Orland. Totoo yun. Tumango si Orland. Yung Terence na yun, alam ba niya na ako ang nakikipag-ugnayan sa kanya? Alam ko. Ang Grand Elder ng Black Horse Gang ay nagtaksil sa iyo bago siya namatay. Sabi ni Sheena. Ano? Ang matandang bastard na ito, Grand Elder. Hindi talaga siya mapagkakatiwalaan, ano ba? Galit na galit si Orland kaya nagmura siya. Bakit kailangan niyang kalagkarin ang isang tao pababa kasama niya? So, may intensyon ba si Terence na guluhin ako? Mabilis niyang tanong. Ginawa niya, ngunit tinawag niya si Shalom. Sinabi ni Terence na papatayin niya ang kanyang daan patungo sa iyo, ngunit pinigilan siya ni Shalom. Sabi ni Sheena. Bakit? Medyo nalilito si Orland. Gusto talaga siyang protektahan ng pamangkin niyang ito. Sinabi ni Shalom na walang tuntunin laban sa kompetisyon sa loob ng bahay, at iyon ay isang bagay na pinayagan ng kanyang lolo. Ngayong alam na ng lahat na si Terence ang kanyang amo, siya ay mahihirapan kapag si Terence ay pumunta sa bahay at papatayin ang kanyang ikatlong tiyuhin. Inulit ni Sheena ang mga salita ni Shalom kay Orland. 3,249. Tama, ang ating sinaunang Fane Clan ay talagang ganito. Tumango si Orland. Sa makatuwid, ang mga nakikipagsabuatan sa mga tagalabas upang patayin ang mga miyembro ng pamilya ay itataboy sa sinaunang pamilyang Fane. Sumangayon si Sheena. Hahaha. So pumayag si Terence. Tumawa si Orland. Pumayag naman siya. Sa harap ko siya tumawag. Sabi ni Sheena. Mabuti yan, mabuti yun. Nakahinga ng maluwag si Orland. Sheena, maganda ang ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko sa iyo ang ilan sa mga kamakailang larawan ni Sheena. Manatili ka sa tabi ni Terence at maging mabuting especially iya kung may gagawin man siya, kailangan mong sabihin agad sa akin, lalo na tungkol sa akin. Sige, salamat, boss. Sabi ni Sheena na nagpanggap na nagpapasalamat. There's no need to thank me. I know you actually hate me. Let's just take what we need. Plus, binata pa si Terence, kaya hindi kawawa kung sundan mo siya. It'll be pretty cool. Mahinahong sabi ni Orland. Sa totoo lang, walang paraan para sa akin. Kung alam kong magkakaroon ng araw na ito si Terence, matagal ko na siyang tinawag na boss, hindi Shalom. Hindi kumibo si Sheena at ibinaba ang tawag. Lumipas ang gabi sa katahimikan, at kinaumagahan, hinanap ni Sheena si Zyrene para sa almusal. Malinaw, hindi alam ni Zyrene ang pagkakakilanlan ni Sheena bilang isang especially iya. May gustong sabihin si Sheena ng ilang beses, ngunit nang magsasalita na sana siya, nakita niya si Terence na naglalakad papunta sa cafeteria ng orphanage at umiling sa kanya, na sinasabi sa kanya na huwag munang magsalita ng kahit ano pansamantala. Hindi mapigilan ni Sheena na mamula nang maalala ang nangyari kagabi. Gayunpaman, makikinig siya kay Terence. Kung sinabi ni Terence na maghintay, maghihintay siya. Ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Sheena at Zyrene ay madaling mareresolba sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa isa't isa, ngunit hindi ito maganda sa paligid ng punong guro. Siguradong magagalit siya dahil hindi niya naiintindihan ang relasyon ni Sheena at Zyrene. Kaya, mas mabuting maghintay hanggang makabalik sila. Mas mabuting maging masaya sa ampunan. Principal, tinawagan ko si Shalom kahapon. Sasabihin niya kay Tito Timothy kung sino ka, pero malamang tatawag lang siya, kaya hindi siya makakapunta ngayon. Sabi ni Terence. Naiintindihan ko. It's already good enough that we made a phone call. Ang matandang punong guro ay mukhang napakalma at hindi masyadong excited. After so many years, halatang nagets na niya ito. Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa. Kung tutuusin, ito ay negosyo ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Terence sa Dean, Akira, at iba pa kasama sina Zyrene at Sheena, at bumalik sa lungsod ng Stonegate.
Pagka-uwi nila, kinaladkad ni Sheena si Zyrene sa itaas para mag-usap, habang si Ai at Jenny ay nakaupo sa sofa ng sala at nag-uusap. Nang bumalik si Terence, hinayla siya ni Yasi para magtanong tungkol sa mga kawili-wiling nangyari sa Starfield. Ipinaliwanag ni Terence ang buong sitwasyon, kabilang ang Grand Elder ng Black Horse Gang at ang Blood-clad Yellow Spring Sect. Wala siyang kailangang itago kay Yasi at Jenny. Ang nakakagulat na balita ay nagpidama sa kanila ng swerte. Pagkatapos noon, nanood ng TV si Yasi, habang si Jenny ay pumunta para kausapin si Terence tungkol sa automatic medicine cauldron. Terence bro, malapit na akong matapos sa Tier 2 automatic medicine cauldron ko, pero ang problema lang ay Tier 2 refiner lang ang makakagamit nito. Sabi ni Jenny habang naglalabas siya ng medicine cauldron mula sa cabinet ni Terence. Kinuha niya ang silid ni Terence noong wala siya at nagsimulang mag-aral ng medicine cauldron, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Oh! Automatikong medicinal cauldron ng grade 2, hindi ba para sa grade 2 alchemist ang gamitin? Pwede rin ba itong gamitin ng first grade alchemist? Hindi ito tugma. Tumingin si Terence kay Jenny, nalilito. Hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi naman sa ganon, Terence bro. Kailangan mong malaman na ang mga automatic first grade cauldrons natin ay mabente dahil mababa ang threshold nila. Hanggat maaari kang bumuo ng isang sunog ng tableta, maaari mo itong gamitin gamit ang automatikong unang grade cauldrons upang gumawa ng mga unang table task na grade. Pero ang automatic second grade cauldrons ay iba. Ang taong gumagamit nito ay isang second grade refiner, at ang second grade na refiner ay ang second grade refiner. Sunog. Sinabi ni Jenny. Imposibleng maging alchemist sa ikalawang baitang kung alam mo lang kung paano paikliin ang apoy ng tableta. Ang mga alchemist sa ikalawang baitang ay pawang mga cultivator na may mga katangian ng apoy at kahoy. Karamihan sa mga kasanayan sa alchemy ng mga taong ito ay hindi mababa. Bagamat hindi masasabing mayroon silang 100% success rate, tiyak na hindi sila umaasa sa second grade automatic cauldron gaya ng first grade automatic cauldron. Imposibleng magkaroon pa sila ng benta, maliban na lang kung masira ang medicinal cauldron sa kanilang mga kamay. Totoo iyan. Naliwanagan si Terence may kahulugan ang mga salita ni Jenny. Sa ilalim ng kanyang cute na hitsura ay ang utak ng business genius ni Jasmine, at sinuri niya ang lahat ng mga bagay na ito. Si Terence ay hindi magaling sa negosyo, kaya hindi niya gaanong inisip si Jenny. So, kung ang grade 2 automatic medicinal cauldrons natin ay maibibigay sa grade 1 alchemist, kahit pang ordinaryong cultivator ang gamitin, siguradong tataas ang benta. Sabi ni Jenny. Totoo iyon, ngunit malamang na napakahirap mapagtanto. Umiling si Terence. Hindi lahat ay Jenny. Ibig mo bang hayaan ang mga nagpino ng kanilang pilfire na umabot sa level 2 pilfire at gamitin ang kalderong ito? Magandang ideya iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Jenny, mas maalalahanin si Terence bro kaysa kay Jenny. Hindi napakahirap para sa kanila na linangin hanggang sa antas na ito. Hindi rin nila kailangang magkaroon ng success rate sa alchemy. Sapat na para sa kanila na mapawi ang isang grade 2 na apoy ng tableta. Jenny. Medyo nahihiya ako sa sinabi mo. Mapait na ngumiti si Terence, kung hindi ko alam na ikaw si Jasmine Lane, iisipin ko talaga na pinupuri mo ako sa iyong pagkatao. Pero ikaw si Jasmine. Paano kita maiisip? Hindi perpekto si Jenny. Siyempre, may mga bagay na hindi niya maisip. Sabi ni Jenny, Terence bro, ito ay isang bagay na hindi ko naisip noon. Nagkamali ako sa aking pag-iisip, gusto kong gamitin ang mga maaaring magpino ng kanilang apoy ng isang grade 2 na automatikong kaldero upang gawing apoy sa ikalawang refinement fire ang kanilang apoy, ngunit ang proseso ay masyadong komplikado at mahirap gawin. Kung magagawa ito, makakagawa na ako ng grade 3 na tableta nang wala sa oras. Kaya naman tahimik akong nag-iisip kung paano gumamit ng mga kaldero para tumaas ang antas ng aking apoy ng alchemy, ngunit hindi ko naisip na itaas ang antas ng apoy ng alchemy ng mga magsasaka. 3,250. Nakita ni Terence na seryoso si Jenny at hindi niya maiwasang magulat.
In the end, he nodded and said, siguro iniisip ko sa perspective ng cultivator, and you're thinking from the perspective of a businessman. That's why we think different. Tama. Sa kasong ito, maaari naming ibigay sa iyo ang pinakasimpleng gabay sa pag-condensate ng grade 2 peel fire. Hanggat itong mga alchemist na nakakapagpa-condense ng grade 1 peel fire ay bahagyang nagpapabuti sa kanilang grade of peel fire, maaari silang gumamit ng grade 2 automatic cauldron. Tumango si Jenny. Kung gayon, sasabihin na sana ni Terence na ipagpapatuloy niya ang pagsasaliksik ng tumunog ang kanyang telepono. Si Jacob iyon. Si Terence ay sinenyasan si Jenny na maghintay ng ilang sandali bago kunin ang telepono. Anong problema, Jacob? Boss, ang maliit na Peach ay nagdala sa akin ng ilang mahalagang balita. Ang makalangit na Elixir Sect ay naghahanda upang mas-produce Tier 1 automatic medicinal cauldrons. Hindi mura ang paggawa ng Tier 1 automatic medicine cauldrons ng Sky Elixir Sect, ngunit ang sarili natin ay maaaring bawasan anumang oras. Nag-aalala si Harry na hindi natin sila matatalo sa pamamagitan ng pag-upgrade ng ating mga medicine cauldrons, kaya handa siyang talunin ang mga ito sa pamamagitan ng price war. Plano niyang mas-produce ang mga automatic medicine cauldrons para mapababa ang gastos. Oh! Napakurap si Terence. Hindi niya akalain na magiging ganoon katalino si Harry. Gayunpaman, ang katalinuhan na ito ay hindi gumana sa tamang lugar. Ang panig ni Terence ay halos sumuko na sa Tier 1 automatic medicine cauldron market. Pagkatapos ng lahat, ang merkado ay magiging puspo sa lalong madaling panahon. Kahit na may mga bagong practitioner at disciples na bumibili, hindi magiging masyadong marami. Tulad ng mass production at pagbawas ng presyo ni Harry, ito ay talagang magpapasigla sa mga benta. Pagkatapos ng lahat, ang presyo ay mas mura, at ang ilang mga sekta ay maaaring bumili ng ilan at iimbak ang mga ito kung sakaling magkaroon ng emergency. Gayunpaman, halos imposibleng ibenta ito ng sabay-sabay. Matagal bago matuno. Jacob, bakit hindi mo sabihin kay Little Peach na ipakalat ang balita na talagang nag-aalok kami ng discount para sa aming grade 1 automatic medicinal cauldrons? Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Noong nakaraang pagkakataon, ginamit ni Harry si Andy Lane bilang hostage para guluhin siya, at labis na ikinagalit ni Terence. Ngunit dahil kay Jenny, hindi maiwan ni Terence si Andy, kaya kailangan niyang magdusa sa katahimikan. Ngunit ngayong dumating na si Harry sa kanyang pintuan, kinailangan siyang pahirapan ni Terence sa katahimikan. Malaki ang kinita ng Heavenly Peel Sect sa pagbebenta ng mga automatikong first-class cauldrons, hindi ito mas mababa kaysa kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ang mga kaldero ni Harry ay sumunod sa uso ng napakabilis, at ang mga peking kalderong ito na may mga tunay na serbisyo ay natural na mabebenta ng napakahusay, na kumukuha ng kalahati ng merkado. Gayunpaman, gaano man kalaki ang kinita niya, matatalo siya ni Terence. Alam ko. Hindi nagtanong si Jacob kung bakit, at tumango lang, handang isagawa ang plano ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang mga automatikong grade 1 na kaldero ay hindi ibinebenta mula sa mga channel ng kumpanya ng gamot, at hindi na kailangang magtanong ng masyadong maraming si Jacob. Matapos tapusin ang tawag, lumingon si Terence kay Jenny. Sa ngayon, huwag mag-develop ng masyadong matalinong mga function para sa Tier 2 automatic medicinal cauldrons. Magiging pareho ito sa orihinal na Tier 1 automatic medicinal cauldrons. Tanging isang Tier 2 alchemist lang ang magaling mag-control at magbago ng temperatura ng peel fire. Ah! Sige! Napakurap si Jenny at tumango, naiintindihan ang ibig sabihin ni Terence. Terence bro? Ayaw mong maapektuhan ng grade 2 automatic medicine cauldron ang benta ng grade 1 automatic medicine cauldron, di ba? Not bad. Kung ang isang alchemist na kayang mag-apoy ng grade 1 peel fire ay makakapagpino ng grade 2 peel sa kaunting practice lang, kung gayon sino ang magpipino ng grade 1 na tableta na may ganoong masamang epekto? Tumango si Terence. Pagkatapos na mailabas ang Tier 2 automatic medicine cauldron, magbebenta kami ng Tier 1 automatic medicine cauldrons ng may diskwento.
Para naman sa Tier 2 automatic medicine cauldrons, hindi na natin kailangang mag-alala sa ngayon. Gagamit tayo ng hunger marketing strategy. Ibebenta lang natin ito sa auction, hindi sa kumpanya. Sige, sabi niya. Nakinig si Jenny sa mga utos ni Terence. Sa ganoong paraan, hindi magbabantay si Harry laban sa mga automatikong kaldero ng Tier 2. Hindi niya iisipin na mahirap para sa atin na gawin ang mga ito, at sa kaunting benta at mas maraming demand, bibigyan siya nito ng sapat na oras para gumastos ng maraming pera sa pagsasaliksik sa Tier 2 ng mga automatikong kaldero, halos katatapos lang niya. Tama. Palitan mo na lang ng chip circuit board sa loob at hayaan mo siyang basagin ito nang wala. Sabi ni Terence. Sige, naiintindihan ni Jenny. Sagot ni Jenny. Sa sumunod na mga araw, bumalik si Jenny sa Iron Lake bilang si Jasmine at abala sa paglabas ng automatikong Grade 2 Medicine Cauldron, habang tinatanggap ni Terence ang kanyang unang huling pagsusulit sa kanyang mga araw sa universidad. Gayunpaman, si Terence ay isang espesyal na tao na hindi kailangang kumuha ng panghuling pagsusulit, at kahit na ang ibang tao ay naiinggit sa kanya, kumuha pa rin siya ng pagsusulit. Kaya lang matagal na niyang hindi nakikita si Melissa, at gusto niya itong makita sa final exam. Sa totoo lang, matagal na siyang nahiwalay kay Melissa, at medyo na-miss niya ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay magkasama sa isang kama sa maraming araw at gabi, at siya ay may damdamin para sa kanya. Gayunpaman, wala siyang anumang dahilan para hayaang bumalik si Melissa sa kanyang villa ngayon. Sa pasukan, nakita ni Terence sina Pancho at Polong na naglalakad. Iniwasan ng dalawa ang mga mata ni Terence. Kung tutuusin, ang pangalan ni Terence ay sikat sa buong sinaunang Rango, at ang hidden house na hindi mo talaga katugma sa kanya. Gayunpaman, hindi niya kayang batiin si Terence nang makita siya. Alam niyang hindi niya magagawang hawakan si Terence sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Maging ang nakatatandang kapatid ni Polong na si Harry ay sumakit ang ulo nang makita niya si Terence, huwag na lang siya. Ano ang dapat maging bastos? Baka maging duwag din siya. Hindi ba ito si Boss Terence? Ang tagal na ng huli nating pagkikita, sinusubukan mong patayin ang kapatid na ito. Nakangiting sinalubong siya ni Pancho. Oh, right Coiling Tiger, ano ang hinahanap mo sa akin? Don't tell me may ibibigay ka sa akin na maganda. Gumagalaw ang puso ni Terence habang nag-iisip ng ideya. Buti na lang. Wala akong kahit ano na gusto mo, Boss Terence. Nanlamig ang puso ni Pancho, nagpakitang gilas ba siya kanina, at ngayon malakas na si Terence. Ito ay posible Terence ay palaging nais ng ikatlong baitang kaldero ng gamot, ngunit bahay ay wala kang dalawa. Siyempre, kung gusto ni Terence na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa, wala siyang magagawa tungkol dito. Kailangan niyang itulak ang sisihin sa Sky Elixir Sect at hayaan silang mag-isip ng isang paraan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.